morning! Today ang pag-uusapan natin ay kung paano makilala ang red flag, okay? Bilang mga babae o kahit sino, kahit lalaki. Pagpapasok kayo sa isang relasyon, huwag kayong magmamadali. Hindi yung pag nakita natin yung lalaking gusto natin, yung babaeng gusto natin, so good na agad tayo, go na agad tayo, no. Gusto mo talaga ng relationship, as in relationship, kailangan una mong ma-identify sa sarili mo is kung ano yung mga gusto mo sa buhay, okay? Kung gusto mo lang ba kailangan kilalanin mo muna yung sarili mo, okay? Kung gusto mo ng relationship, kung gusto mo ng lifetime, kung gusto mo ng short time, kung ayaw mo ng drama, yung mga ganong bagay, kailangan makilala mo yun sa sarili mo. Kailangan malaman mo yun sa sarili mo bago ka dumating sa punto na lalagay ka sa yung mag-aasawa ka, okay? Kailangan ka ay meron kang ideal or at least yung gusto mo talaga sa buhay, okay? Sabi ko nga, pag nakakilala tayo ng isang tao, hindi kailangan magmadali, hindi kailangan na, siya na yung the one ko. Hindi pa rin, lalo na kung bata ka pa, hindi pa yan yung the one mo. Marami pang darating sa buhay mo, marami ka pang makikilala, marami ka pang mamahalin, magmamahal sa'yo, okay? Ako noon, nung bata pa ako, dahil nga bata pa ako, sabi ko sa inyo, akala ko siya na. Akala ko, pag pinalampas ko yung pagkakataon na yun, hindi na kami magkakaroon ng chance or hindi na ako makakakilala uli ng kagaya niya or hindi na uli ako makakakilala ng ibang lalaki. So, mali ako. Bata pa kasi ako noon eh. Sabi ko nga, yun ang natutunan ko. So, hindi masama ang makapag-date muna kayo kasi hindi naman ibig sabihin na makikipag-date ka, tsaka na. Okay, hindi ganon. Hindi, date ay tinatawag na pagkilala. Ang date ay tinatawag na pagkilala mo sa iyong magiging kapartner sa buhay, makakasama sa buhay. Okay? Na dapat ay ginawa ko noon. Pero late ko nang ginawa yun. Nung natutunan na ako at least, kumbaga nahuli sa akin yung pagkatuto bago yung pag-oobserba. Anyways, yun nga. Ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano makilala yung red flag, okay? Doon sa aking naging ex noon. Hindi ko yung nakita noon dahil nga nung time na yun, nakala ko in lababo pa ako. Okay, dahil bata pa, I was 18, girl, ganon. Pinakitaan ako ng maganda, alam mo yung first time ko kasi na pakitaan ng, alam mo yung sweetness, ganyan. Tapos, magugulat ka na lamang na nagkakilala kasi kami noon sa trabaho. So yung nagugulat ka na lamang na kakain ka sa table, biglang may lalapit sa'yo at dadalhan ka ng kutsara, tinidor, yung gagamitin mo sa pagkain. So ikaw naman, para kang parang, ano ba yan? Na-touch ka kasi feeling mo ganda-ganda mo, ganun. So dinalhan ka, tapos may sumunod tubig naman ang dinala niya. Tapos kasunod soft drinks naman ang dinala niya. So parang, yung mga ganong bagay, para kang ako nadadala, parang ganon. So, tapos nagtataka ako, sabi ko, bakit ang lapit-lapit nito sa akin? Bakit ang bait-bait nito sa akin? Tapos pag may bubuhatin ako, tinutulungan niya ako, yung mga ganong bagay. Hanggang sa, pinakitaan ako ng, yun nga, kabaitan. Sabi niya, hatid na daw niya ako, or sundo na daw niya ako, yun nga. Tapos, parang yun nga, nahulog ako. Tapos, hindi ko na malayan yung pagiging, yung mga red flag niya. Dahil akala ko normal lang yun. Napakasiloso niya, yung parang lahat ng kilos at galaw mo is you're walking in the eggshell. Kasi nga, baka magkamali ka ng isa, magalit siya. Yun. Lahat na lang pinagsisilosan niya, tumunog lang yung cellphone ko, mauuna pa siyang magbasa sa akin. Yun ang number 1 na red flag, okay? Tapos, wala na akong privacy kasi nga, hindi ko nababasa yung mga text. May mga text na dumarating na hindi ko na nababasa. Kasi nabura na niya. So, ganun siya katindi. Para siyang FBI, ganun. Tapos, yun nga, ang isa pang pangalawang red flag is yung hindi niya ako payagan na lumabas. Hindi niya ako payagan na kahit kitain ko yung magulang ko or pamilya ko, ayaw niya. Kailangan is may kasama ako or magkapaalam pa ako. Yun, wala ang kalayaan sa sarili kong buhay, sa sarili kong time.
Yun, hindi ko yun magawa. Tapos 'pag lalabas ako sa trabaho at medyo na-late ako, kasi ako yung tipo ng tao na pagkalabas ko sa trabaho siyempre parang gusto kong yung gumala-gala muna, yun, or makipagkaistoryahan sa mga kaibigan. Yun, lalo na kung maaga naman akong labas or wala akong pasok. Yun, hindi ko yun magawa. Nagagalit siya and pagbibintangan na niya ako na may lalaking kasama. Yun, puro lalaki yan lagi kong kasama. Kahit wala naman. Yun. Tapos, another red flag is, yun ngang sahod ko, hindi ko napapakinabangan. Siya yung nauunang kumuha ng sahod ko. Although sa akin naman talaga dumadaan yung unang sahod, pero dahil nga sa sobrang katangahan ko noon, sabi niya, yun nga, pagkadating daw ng sahod, ihulog ko na daw sa bangko niya. Grabe, ganun, no? Para akong para siya yung collector ng mga pera, ganun. So, ako naman si Gaga, dahil nga akala ko is love yun, akala ko normal yun. Taka nga ako alam mo yun? So, yun. Inilagay ko yung pera kahit naman na hindi naman niya alam kung magkano ang sahod ko. So, nalaman na niya kasi nilalagay ko na dun yung sahod. Alam niya yung sahuran kung kailan ako sasahod. Yun. Yung cut off ng sahod, alam niya. Yun. Ang katangahan ko is, wala akong access sa bangko na yun. Pera niya lang yun. Pangalan niya lang yun. So, ako, ginawa ko yun ang ginawa hanggang sa one time, kailangan ko bumili ng dahil nga naihulog ko na lahat, Gaga ako Bata pa alam mo yun. Kaya sabi ko nga sa mga kabataan, bago kayo pumasok sa isang relasyon, i-enjoy nyo muna yung first paycheck nyo. I-enjoy nyo muna yung pamumuhay ng living alone bago nyo madiscover na pumasok sa isang relasyon. Kasi ang pagkakaroon ng isang relasyon ay kakaiba. Anong tawag dito? Sabi ko nga, kilalanin mo muna yung sarili mo dahil baka ikaw yung tipo ng tao na gusto mo pala na mag-isa, ayaw mo na may kasama, ayaw mo na may katabi sa pagtulog, yung mga ganong bagay, enjoy mo muna. Kasi, baka mamaya, pagdating ng panahon is, yun nga, makakilala ka ng lalaki, hindi kayo magkasundo kasi ayaw mo pala na may katabi sa higaan or ayaw mo pala na may ganito, ganyan. Tapos ayaw mo rin pala ng lalaking naninigarilyo or nagiinom. So, hindi kayo magkakasundo. Or ayaw mo ng lalaking yung makikinig ng music na pagkalakas-lakas hindi mo naman maintindihan. So, yun. Ayaw mo pala ng ganun. So, kailangan kilalanin mo muna yung sarili mo. Yun. So, hindi ko yun kinilala. Mas nauna kong kinilala ang lalaki, sabi ko nga. Anyways, yun nga. So, nangailangan ako ng pera dahil nga may bibilin ako. Nilagay ko na yung lahat ng sahod. Hindi ko na siya nakuha. Kasi nga, nakapangalan sa kanya Dapat, sarili ko muna ang inuna kong buuin. Hindi ko yung ginawa. So, sabi sa bangko, kailangan nung perma daw nung yun nga ng ex ko. Kasi siya yung may-ari ng bangko. Hindi pwede na ako ang mag-withdraw. That was so long ago. So, yun nga, hindi ko makuha. So, galit na galit ako sa sarili ko. Hindi ako makagalit sa kanya. Sobrang bait ko. Parang, yung pagkatao ko is, nawalan ako yung pakiramdam ko noon, nawalan ako ng kontrol sa buo kong pagkatao. Nawalan ako ng kahit oras sa sarili ko. Na nasabi ko sa sarili ko na dapat palang una kong binuo ay sarili ko. Hindi ang ibang tao. Ang nangyari kasi is yung first paycheck ko, yun nga, sa kanya napunta. Hindi ko na-enjoy. So parang, alam niyo yung nangyari sa akin, nagkaroon ako ng realization sa buhay ko. Nasabi ko, mali yung buhay na pinasok ko. Dahil galing na nga ako sa hirap, pumasok pa ako sa panibagong hirap din. Another level ng kahirapan. So sabi ko, mali ang ginagawa ko. Dahil, di ba, ang pangarap ko is buuin yung sarili ko. Ang pangarap ko is magkaroon ako ng ganito, ganyan. Ang pangarap ko is gumanda ang buhay ko. Hindi pasamain or pahirapin yung buhay ko. Pero nangyari, anong ginawa ko? Pumasok ako sa panibagong level ng hirap, Sana pala ang una kong binuo is ako muna. In-enjoy ko yung unang sahod ko, namuhay ng sarili ko. Naranasan ko namang mamuhay ng akin, sabi ko sa inyo. I mean, not totally akin kasi meron akong mga ka-roommate. Yun. Tumira ako sa isang bed spacer noon nung kabataan ko. Pero 3 kami noon, 4 sa isang bed spacer na may double deck na higaan. Yun. Naranasan ko naman yun. But, yung living alone, medyo lately ko na nalaman nung nadiscover ko sa sarili ko kung ano ba talaga yung gusto ko. Ang gusto ko pala sa sarili ko is meron akong pera, meron akong maayos na buhay, meron akong katahimikan, yung peace of mind, meron akong yung nagagawa ko lahat ng gusto ko.
may kalayaan sa lahat ng bagay. Yun yung nadiskubre ko sa sarili ko. Na lahat ay nawala nung nagkaroon ako, nung umibig ako, nung nagkaroon ako ng, yun nga, ng ex ko. So sabi ko, mali ang ginawa ko. So lately ko na nadiscover yung sarili ko, kung ano yung gusto ko sa sarili ko. Late ko nang nakilala yung sarili ko. Hindi naman late, kumbaga. Sabi ko, nauna lang talaga yung lalaki. Pero, lahat yung natutunan ko, habang umiidad ako, habang nagkakaroon ako ng edad, lahat yung natukyan ko sa sarili ko, lahat yung na-discover ko sa sarili ko, kung lahat yung nakilala ko, pati sarili ko, nakilala ko rin siya, nakilala ko ang ibang tao, natuto akong kumilala ng ibang tao, natuto akong, kumbaga parang, natuto kong madiscover yung pasikot-sikot sa mundo. So yun, nadiscover ko na, dapat din matutong pumili pagdating sa lalaki. So yun, later on nga, so sabi ko, hindi pala ito yung buhay na gusto ko, hindi pala ganito yung gusto ko, kasi wala kang peace of mind. So alam mo yun, nung nagsama kami, yun nga, napilitan siya na isama na nga ako sa buhay niya, kasi nga may anak na kami. Ang gago, hindi ko nakita talaga, isa pang red flag yung isa pang red flag is, hindi siya nagpakita sa akin nung buntis ako. Nung nalaman niya na buntis ako, hindi siya nagpakita sa akin. Una, itinanggi niya. Sinabi ko sa kanya, pinaalam ko sa kanya na buntis ako. Itinanggi niya na kanya daw yung bata. Anak ko daw ito sa ibang lalaki. So, yun na. Hindi na siya nagpakita. 9 months, no support, no nothing. Ganun pa rin ako tanga, as in. Umabot pa rin sa time na yun na tanga pa rin ako. Hindi ko pa rin pinansin kahit 9 months na. But nung 9 months na, dumating na siya, yun nga, bumalik, saka lang nagparamdam ang gago. Parang doon ako unti-unting natatauhan. Ayoko nang sumama talaga. Pero pinagkasundo, kumbaga, sabi sumama na daw kasi nga buntis na daw, nakakaya daw sa mga tao. Which is mas nakakaya pala yung magsama kayo na hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo maayos ang pamumuhay. Mas nakakaya yun. Yun. So, or mas nakakahiya na itinira ka lang sa mga magulang niya. So, nagbabago na yung isip ko noon. Sabi ko, ayoko, hindi na ako sasama sa kanya. Parang, ayoko na kasi nakaya ko naman 9 months eh. Ako nga yung gumawa ng buhay ko, diba? Ako nga yung bumuhay sa sarili ko. Tapos, sasama niyo ako dyan. Pero nung time na yun is, hindi pa ganun katatag yung mga desisyon ko sa buhay. So, hindi naging matatag yung desisyon ko, natalo ako. Hinayaan ko sila na magdesisyon sa buhay ko. So, yun nga. Nangyari, natupad yung kanilang mga kagustuhan and napapayag ako dahil nga bata pa ako, wala akong matibay na pundasyon, matibay na desisyon sa buhay. So yun, nagsama kami. Sa pagsasama namin, tinira niya ako sa mga magulang niya. Yun. Pero yun nga, sa mga magulang niya, another level na naman ng anxieties kasi nga, yun nga, wala na naman akong privacy kasi nga hindi ko sariling bahay. Nakatira lang kami doon sa mga magulang niya. Tapos siya naman wala din doon, nandun sa Maynila, sa kapatid niya. So yun na naman, umikot na naman yung buhay ko sa level na wala kang kakayahan sa sarili mo. So yun nga, sabi ko nga, na-discover ko sa sarili ko na gusto ko ng peace of mind, gusto ko ng katahimikan, ayaw ko na may kasama sa bahay, ayaw ko ng ibang tao. Na-discover ko yun sa sarili ko. Gusto ko pala may sarili akong lugar, sarili akong bahay, sarili kong mundong iikutan na may tuturing kong comfort zone. Yun. Wala ako noon. So, nabulabog yung aking peace of mind. Matindi yung pagkabulabog ng peace of mind ko. Kaya dahil doon, parang nagkaroon ako ng kagustuhan na makalaya. Nagkaroon ako ng kagustuhan na alisin yung sarili ko sa ganong sitwasyon. And yun na nga, nagawa ko naman. And sabi ko nga, nung madiscover ko sa sarili ko kung ano yung mga gusto ko sa buhay, yun ang sinundan ko. Yun. Sabi ko nga, matutunan nyo na i-discover kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo, sa sarili nyo. At madiscover nyo din kung ano yung gusto nyo kahit sa lalaki para sa inyo. I-discover nyo rin yun para mas madali. Meron kayong, anong tawag doon? Paghuhugutan. Meron kayong pagkukunan ng parang hulma, yun, may pagkukuhaan kayo ng ganun. Since na-discover ko yun sa lahat ng gusto ko,
Yun nga, dahil nga ako, bata pa lang ako, mahilig na akong magsulat talaga. So, doon ko na natutuklasan kung ano-ano yung mga gusto ko sa pagsusulat. Doon ko nadidiskubre yung tanong sa sagot ko, doon ako kumukuha ng mga sagot sa pagsusulat ko. So, yun nga, doon ako gumawa ng mundo ko. Na-discover ko yung sarili ko, sinulat ko yung lahat ng mga gusto ko, kung anong klase ng lalaki ang gusto ko, kung anong klase ng buhay ang gusto ko, kung anong klase ng yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko at nangyari. So, yun. Nagkaroon ako ng image sa sarili ko or nagkaroon ako ng sa sarili ko, point of view or anong tawag dito? Parang sa likod ng isip ko, nagkaroon ako ng kung ano yung gusto ko sa buhay. Yun. And yun ang nangyari. Sabi ko nga, pag may gusto ka, yun talaga yung mangyayari sa buhay mo. Yun talaga yung susundan mo. Kaya, sabi ko nga, learn, pag-aralan nyo, pagmasidan nyo. Pag-aralan nyo ang pasikot-sikot ng buhay nyo. Yun. Kasi ang buhay natin is pagkilala sa sarili natin. Hindi lang sa sarili, sa lahat ng maraming bagay. So, yun. Yun ang gusto kong i-advise sa inyo. Alright, papasok na ako sa trabaho kasi wala ng oras. 8:49 na. 8 hours ang pasok ko ngayon. And then tomorrow, 2 days off ako. So, hanggang sa muli. Bye.